Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokarit na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa mga usap-usapay at palagay ng mga fans hinggil sa kaganapan ngayon sa Kim Pao. Lalo na kay Kim na wala po ngayon sa Showtime at tungkol sa 19th anniversary ni Pao sa showbiz. So, ang tanong, magkasama kaya ang Kim Pao ngayon? Kasi kapag wala po si Kimi missing in action, kadalasan naman daw, kung walang endorsement, ay magkasama sila ni Pao. Pero wala naman daw pong endorsement sa ngayon si Kim na sinushoot. So, ayun ang pulso ng maraming fans. Pero bago pa lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang na ating subscribe button at notification bell na nariya sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na po natin yan. So magsimula nga po tayo ngayong gabi guys sa pagbabasa ng mga comment at pag-usapan ang kanilang mga reaksyon hinggil sa mga nagdaang balita natin tungkol sa Kim Pao. Mga previous update. So mula po kay Emelita Brayones Mercado, magandang gabi po sa inyo. Nakakaiyak kasi hindi deserve ni Kim ang masaktan, lalo na ang kapatid ang involved. Dapat nagsasaya na lang siya sa piling ni Paolo. Yun pala ay may mabigat may mabigat siyang pinagdadaanan. Kaya pala nasabi niya nung Christmas ball na may mga advice sa kanya na may nag-advise sa kanya na isang tao. Ang problema ay iniwan kung siya ay haharap sa mga tao at aakyat sa entablado kasi ito ang larangan na pinili natin. Hindi naman nila ma-absorb ang pain na nararamdaman mo. Kaya bago ka humarap sa mga tao, iwan mo muna ang problema. Kaya nagiging matatag si Kim. At siguro, ang nag-advise sa kanya noon ay si Paolo, na lagi na daw niyang nasa isip. Iba din ang present ni Pao na laging nakikinig sa kanya. Sabi nga ni Pao, yun daw ang pinaka-great na regalo niya kay Kim, ang pakinggan lahat ng kwento niya. Sabi nga ni Kim, yun daw ang magandang natanggap niyang regalo kay Pao, ang pagiging good listener at advisor niya. So kapag ka mga ganyang words of wisdom, for sure si Paolo Avellino yan. Kita nyo naman kung gaano makatalinhaga talaga mag-advise si Paolo at magsalita. 'Di ba? Napaka-matured. At the same time, may karanasan na rin kasi si Paolo sa depression. 'Di ba napag-usapan nga natin 'yan. So for sure na-apply niya 'to at ibinabahagi. Lalo na ngayon si Kim naman po ang may mabigat na pinagdadaanan. Kaya naniniwala ako na si Paolo din po talaga yon. Anyway, sabi naman dito ni Ramey Vadigandang, magandang gabi. Tama ba ako? Shout out po sa inyo. Ramey Vadigandang. Bakit kakarmahin si Kim? Pera naman niya yung pinag-uusapan, hindi galing sa nakaw. Kaya bashers, tumigil ka dahil baka ikaw ang totoong makarma. Magtrabaho ka para kumita ka rin ng 100 millions. Nakikitain sa malinis na paraan. Inggit ka lang. Yes, true. Diba bakit si Kim kakarmahin? Desisyon naman nila yon, hindi kay Kim. Ang tinutukoy kasi yung pag-endorse daw ni Kim ng online casino. Tapos ngayon usapan na kay Ate Lakam na yun daw yung reasons kung bakit nagawa niyang magnakaw ng pera kay Kim ng napakalaking halaga. Katakot-takot nga daw pong halaga. Sobrang laki. Well, wala naman kasi talagang masama po sa pagsugal, lalo na kung sarili mong pera.
Pinaghirapan mo yan, so ikaw ang bahala kung gagastasan mo yan o uubusin mo. Ang kaso, ang nangyari kasi, hindi naman po pera niya yun. Kung sakali man nga, no, na doon naubos yung pera. Hindi naman niya pera. Kay Kim na pera. Yun ang masama. Kaya kung meron mang kakaramahin, hindi po si Kim Chu yun. Samantala, ayon naman sa komento ni Ma'am Virgie Gatchilian, magandarang gabi. Hindi karma ni Kim dahil puro mabuti ang ginawa ni Kim sa kanyang pamilya at ibang mga tao. Natukso lang sila kang gumawa ng pagnanakaw. And ayun na nga, alam niyo nakakahanga dito kay Kim. Ang laki na nga daw po nang nawala sa kanya. Pero ang taba pa rin ang puso niya para tumulong sa mga nangangailangan. Like, for example, yung nangyari sa Cebu, milyones, ang inilabas ni Kim Chu pa rin. Ganun pa rin po kataba yung puso niya. Kasi kung selfish na tao lang si Kim, hindi niya yun gagawin mag-donate ng ganun kalaki. Kasi, kabawasan pa rin yun sa kanya. Kung selfish lang na tao si Kimi at mukhang pera lang itong si Kim. Kasi, ang mindset ng mga sa Kim, kagaya niya na nawalan, pupunuin at hindi yan maglalabas ng ganun lang para ipamigay. But, ayun, hindi naman kasi pera lang yung usapan sa naging hidwaan na magkapatid. Betrayal. Ang sakit nun. Bilang sariling kapatid mo yung gumawa sa'yo. Tapos, si Kim pang ibabash na kesyo patawarin na lang. Like, sinubukan nakikinig ba sila ng balita? Sinubukang ayusin. Pero hindi na ayos Anyway, dumako naman tayo dito sa pinaka-present na nangyayari ngayon. So, ilang araw na rin naman po nung lumabas yung balita tungkol nga po kina Ate Lakam and Kim Chu. So, dito naman po tayo sa happenings, latest happenings sa buhay nila Kim and Paolo. Si Paolo po ngayon, nagsiselebrate ng kanyang 19th anniversary sa showbiz and ang daming mga fans na nagpaabot ng kanila pong pagbati, pagmamahal, pagsuporta kay Paula Avellino. 19 years in showbiz, OMG. Sobrang tagal na rin nila. Ba't nananatili silang dalawa ni Kim na humble? 'Di ba? Ang tagal na rin ni Paula Avellino sa showbiz, pero nananatiling namamayagpag, and isa na po siya. Yung alam mong tumagal siya ng may narating na. Isa na po siya sa tinitingala na ngayon, na malaking artista. Meron kasing sabihin na natin andyan pa rin, pero nananatiling starlet. Nananatiling wala pa rin napapatunayan. Just supporting, yung basta lang sila, parang palamuti. But si Paula Avellino, eto po siya, kumbaga ay masasabi mong na narating na niya yung peak ng kanyang career sa show business. And yan po ay nakamit ni Paolo unti-unti dahil po sa kanyang tiyaga, sa kanya pong sipag, dedikasyon, at husay. Si Paolo kasi laging hindi yan lumalaki ang ulo, na tinuturing niyang every project is experience and panibagong learnings. Kasi si Paolo po, kahit matagal na sa industry, pinapatunayan na open pa rin po na matuto pa. Samantala, sa pagse-celebrate naman po niya ngayon ng 19th anniversary, si Kim Chu hindi po maiwasan na hindi po mapag-usapan. Alam niyo naman, pag sinabing Paula Avellino, anino na niyan at kakambal na niyan ang pangalang Kim Chu. So, mainit na pinag-uusapan rin ngayon si Kim, kung saan wala po sa showtime, na marahil ay nagre-rest di umano sa piling ni Paolo, at may malaking surprise may malaking regalo para kay Pao sa kanyang 19th anniversary sa showbiz.
So malamang magkasama nga daw po ang dalawa ngayon at nagse-celebrate. Alam niyo naman si Pao, hindi naman yung bongacious. Like si Kim nung nakaraan, nagpa-photoshoot pa yan siya. 'Di ba? Nagpa-photoshoot pa yan. Pero si Paolo, napaka low-key talaga niya. And baka nga wala po yung pakulo or balak, walang pakulo sa kanya pong 19th anniversary sa show business. And kung magse-celebrate man, malamang magkasama daw po sila ni Kim and simple lang. Low-key celebrations lang. Kagaya nung birthday po ni Pao na magkasama sila sa Aman Polo. 'Di ba napakasimple lamang po noon at parehas missing in action. Si Kim wala din po noon sa Showtime. Kaya sure ngayon ganun lang din, simple lang din celebrations or basta magkasama lang sila ni Kim. Pero si Kim imposible daw na wala yung hinandang regalo para kay Pao. Kayo po, ano yung masisay patungkol dito? So, yun lang po muna ang ating update ngayong gabi nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits na lang po tayo muli sa mga susunod nating mga chikas. Maraming pong salamat.